batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, iba't ibang water adventures ngayong summer. Gusto mo ng ice cream mula sa itlog ng buwaya, shake mula sa saluyot at talbos ng kamote. Like mo, mga pambihirang flavor ngayong tag-init. Running, it's more fun in the Philippines. We're actually running for the most important cause. We're running for our lives. Ang pabrika ng pag-asa para sa mga naputulan ng paa at binti. Iyak lang ako nang iyak. Tinutokso na ako na ano daw, daw ang pa ako, wala daw akong pa. Mga pagmamahalang nakabuo ng mga munting paraiso. Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingerong si Andaga. To accept the Peabody as Jessica Soho. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you, God, for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. Sa tubig, ang pinakamasayang adventures ngayong summer. Pero bukod sa swimming, meron ng canyoneering sa Cebu, kayak surfing sa Camarines Norte, at stand-up paddle boarding sa Camarines Sur. Tara! Sa mga ilog at batis, pati na sa mga talon o falls. Bukod sa paliligo at pagtatampisaw, limitado lang daw ang pwedeng gawin. Bitin na bitin sa mga naghahanap ng adrenaline rush. Worry no more! Dahil dito sa bayan ng Mualbual sa Cebu, may umaagos daw na kakaibang high sa pagbisita sa ilan sa ipinagmamalaki nilang freshwater destinations. Meron daw papausbong pa lang na water adventure dito sa Pilipinas na kung tawagin canyoning. Ito ang pagbaba at paggalugad sa mga tinatawag na canyon o bangin na dinadaluyan din ng tubig. Mas mahirap daw ito at mas komplikado kesa mountain climbing. Actually, you could do rock climbing in a canyon, but the canyon means actually you start from the top or from the down and go master the canyon. The canyon that is different kind of grades, like easy, medium, very difficult. So I would say this is, for example, a medium one, you know, because the falls is of the height and the strength of the length, you know, it's a lot of factors. Ang pamilya ni Marius susubukang mag-canyoning sa pangunguna ng German canyoning organizer na si Jochen. Kailangan munang umakyat ng bundok ni na Marius gamit ang isang 4x4 na sasakyan. Mula sa tuktok ng bundok, maglalakbay sila pababa sa mga canyon.
Ngunit bago sila sumabak sa canyoning, kailangan muna nilang magsuot ng safety gear. Yeah, of course, you need helmets. You can easily slide. Also, these life vests are very practical. If you slide, bang your back or something, you get some kind of protection. Nag-practice din muna sina Mario sa paggamit ng rappel. Kakailanganin nila ito sa pagbaba mula sa mga talon. Unang gagawin, mag-lean back muna. Pag umawat, loose lang. Only for balance. Huwag ilapit yung kanan dito, baka maipit. Aroy, gyud. Pagkalipas ng 20 minutong trekking, umpisa na ang canyoning. Unang narating ng grupo ang isang mabatong sapa na ang dulo pala, tuktok ng isang talon na may taas na 45 feet. Dahil walang ibang daan para makapagpatuloy sa paglalakbay, kailangang mag-rappel pababa sina Marius. Kahit sinigurong mahigpit ang pagkakatali ng bawat isa sa harness, tila binaga pa rin sila sa dibdib. So a little nervous, but it's good fun. I'm excited and nervous because I'm afraid of heights. I've never done this before, so it'll be a good adventure. Hanggang sunod-sunod na silang nagpadaos-dos pababa ng talon. Madulas ang mga batong inaapakan nila. Para raw mapanatiling balanse ang kanilang katawan, kailangang lumiyad at ibuka ang mga hita. Ilang sandali pa, narating na nila ang ibaba ng talon na isang malamig na batis. Hindi pa nakalalayo sina Marius. Kailangan na naman nilang mag-rappel pababa sa mas maliit na talon na may taas na 20 feet. Pero di hamak na mas malakas ang buhos dito ng tubig. Subalit sa naghihintay daw na ikatlong talon, talagang masusubok ang kanilang katatagan. Kailangan kasi nilang babain ang may taas na 100 feet na Montaneza Falls. Nakakalula ang ganda nito. Go down, there are legs, and then you go down, yeah? Until your blue foot is a little bit lower than your feet. Yeah? And then to get down there, you just have to follow the rope, yeah? You put your rope exactly there, but you have to go down. Ngunit dahil tila nakapag-practice na sina Marius sa dalawang naunang talon na kanilang nirapel, naging madali na ang pagtahak nila pababa ng Montaneza Falls. Bukod sa pag-rappel pababa, bahagi rin ng canyoning ang paglangoy sa ilog. Pagtawid at pagsuot sa pagitan ng mga naglalakihang bato. At falls hopping o paglundag-lundag sa mga maliliit na talon. Canyoning activity na ito tumatagal ng mahigit 2 oras depende sa dami at bilis ng grupo. Ang bayad, 2,500 pesos kada tao. May kasama ng pananghalian. You might still start a little bit practicing first how to climb little rocks and stuff like that. But actually, you can be a beginner. I think it's a kind of one-time life experience, I guess, you know. I mean, the setup, the beauty and the adrenaline and the action and fun and join together in a group of people, they're having the same fun. I think it's an amazing experience. Sa mga resort ngayon, hindi na lang tinitignan ang beach, pati na rin kung anong water adventure ang kanilang mai-o-offer sa mga turista.
talaga ng 29 anyos na si Victor ang mag-kayaking sa baybayin ng Mercedes sa Camarines Norte. Pero para lagyan ito ng kakaibang twist, imbes na sa payapang tubig maglalayag si Victor, mas pinili niyang makipagsabayan sa mga alon, sakay ng kayak. Ito ang kayak surfing. Mas adventure kung sa dagat kasi sumasabay yung kayak sa wave. Di kagaya sa ilog, dire-diretso lang siya sa flat. Ang pagsagwan niya, dapat sabay-sabay kayo magsasagwan, left, right. Isa si Victor sa mga nagtuturo ngayon sa mga turista sa Mercedes ng kayak surfing. Para iwas disgrasya, kailangan magsuot ng life vest. Medyo kinakabahan po dahil sa hindi ko pa po nararanasan. Ngayon lang. Siyempre po, first time ko ito. Sa yung suot na life vest, lalo na dun sa mga di marunong lumangoy tulad ko. Kaya medyo kinakabahan po. Bago makipagbuno sa mga alon, kailangan munang matutong mag-kayaking. Dito namin ginaganap yung kayak surfing. Dahil nandito yung wave na malapit sa may pangpang. Listo raw dapat ang magka-kayak surfing. Dahil oras na dumating ang pinaka-inaabangang alon, dire-diretso ito sa pagragasa. Kapag swinerteng makasakay sa alon ng kayak surfer, para ka na rin daw sumakay sa roller coaster. Ang saya! It's more fun in Mercedes. Kinakabahan pero enjoy! Ayoko na umuwi. Gusto ko na lang dito. Sa isla naman ng Caramoan sa Camarines Sur, dumayo ang professional water sports champions. Mula Hawaii at Holland, hindi para magtampisaw lang sa malaparaisong dalampasigan ng isla, kundi para alamin kung angkop daw ba ang ating mga baybayin sa isa pa sa pinakabagong water sports ngayon, ang stand-up paddle boarding. Sa water sport na ito, kailangan ng board kung saan tatayo ang paddler habang may hawak siyang paddle o sagwan para makausad sa tubig. Pwede raw mag-stand-up paddle boarding sa still water o yung panatag na tubig o hindi naman. Habang nakikipaglaro sa mga alon. Stand-up paddling is a great sport. I mean, one of the great things about it is you can do it anywhere, anytime, kind of, any conditions. All you need is water. I mean, like here, it's flat water, nothing really to do. Can't surf, you can't windsurf because there's no wind, but you can go out there and paddle and have a good time with your friends and family. Dahil perfect ang mga baybayin ng Camarines Sur sa stand-up paddle boarding, dito raw gagawin sa susunod na taon ang isang bahagi ng World Series sa sport na ito. Magandang venue ang Camsur kasi malinis yung tubig. Parang walang kang problema. Nai-enjoy mo sila kahit yung mga bata. Tubig ang isa sa ating mga pangunahing yaman. Pinagkukuhanan ng ikabubuhay. Bukod sa mga likas na biyaya, nag-uumapaw rin ito sa potensyal para sa mga rumaragasang adventure. Susunod, running. It's more fun in the Philippines.